Nandito na tayo sa episode 92 ng Magandang Dilag, araw ng Miyerkules mga kapuso. Opening nga ng Capsule X at talagang maraming fans itong si Gigi, no? Bago siya mag-ribbon cutting at mag-speech, lumapit muna siya sa mga fans para kunan ng mga pictures. Ngayon meron siyang napansin na lalaki kaya siya lumabas, umikot siya, no? At pagkapit niya sa lalaki, napahiya siya dahil sabi niya, ay sorry, akala ko ikaw yung kakilala ko, carbon copy lang pala. Ngayon biglang dumating si Eric, sabi niya, Gigi, anong ginagawa mo rito sa labas? Malapit na mag-umpisa ang ceremony. Sino ba yung lalaking pinapik mo? Wala, akala ko kasi kakilala ko. Sino nga? Hindi, never mind. Sige na, magsimula na tayo. Ngayon biglang dumating si Blair, no? Napaka-bitter, naka-shades, tapos naka-hood. Sabi niya, alam mo na ang gagawin na, dodoblehin ko sa yung ibinayad ko kanina. Basta gawin mo na ng maayos yung pinapatrabaho ko sa'yo. Sige na, alis ka na. Ngayon habang nag-i-speech si Gigi, nagpapasalamat siya, sabi niya, maraming salamat po sa inyong lahat dahil sinuportahan ninyo ang grand opening ng Capsule X na pagmamayari at partnership na rin ngayon ng Bellatrix. Sa ngayon dahil grand opening tayo, lahat po ng bibili ninyong items ay 50% off. Kaya magsimula na po tayo sa ating ribbon cutting, so nagpalakpakan na ang lahat, no? Ngayon, aalis na nga sila at naiwan itong si Gigi. Dahil nga magre-ribbon cutting na, iikot sila, di ba? Doon sa may pinaka-main entrance ng Capsule X. Ngayon, merong naghulog ng mannequin at malapit na nga siya mabagsakan. Ngayon, bigla na lamang dumating itong si Jared. Napakabilis si Jared, parang Superman, no? Siya yung kanyang knight in shining armor. So, nagulat itong si Nanay Sophia, sabi niya, ba't wala pa si Gigi? Nasaan siya? Sabi naman ni Donna, uy, ano yung nangyari doon? Nakikita niyo ba yun? Nakatumba yung mga mannequin. Sabi naman ni Sophia, sige nga Eric, please, pakicheck nga. So, nagulat si Gigi, sabi niya, Jared, akala ko ba nasa Amerika ka na? Sabi naman ni Blair, no, talagang yung Jared na yan, umepal na naman. Para ilita si Gigi, nandito pala siya sa Pilipinas. Ngayon nahuli siya ng babae, sabi ng babae, teka, namumukhaan kita, ikaw yun ah. Bigla na umalis si Blair kasi kalaboso na eh. Ngayon sabi naman ni Jared, oo Gigi, nung nasa airport kasi ako, bigla akong bumalik. Kasi hindi ko naman kakayanin na ipagpatuloy yung triathlon na ikaw naman yung tinitibok ng puso ko, sabi niya, no? Tapos sabi ng coach niya, alam mo Jared, hindi magiging productive ang pagpapatuloy mo ng triathlon kung meron kang pinoproblema sa puso mo. Kung dadalhin mo naman sa ibang bansa, yan nararamdaman mo. So inamin na rin ni Jared, sabi niya, so lahat ng pagkakataon lagi raw siya nakatanaw sa malayo at binabantayan si Gigi. Yun daw yung way niya para pagsisihan niya at pagbayaran niya yung mga kasalanan niya nagawa kay Gigi. So yun pala, no, nung tinapunan ng tear gas ni Riley yung bahay ni na Allison, di ba, nung nasuffocate si Jada, nandoon din pala si Jared sa labas ng bahay nila. Ngayon nung nakita niya na papalabas na nga si Eric saka si Gigi, bigla na rin siyang umalis. So ayun, sabi niya na lagi doon yung binabantayan itong si Gigi. Sabi naman ni Gigi, so na pala, stalker na pala ang peg mo ngayon. So parang ganun na nga, kasi gusto ko lang talaga na ipakita sa'yo na tapat ako, na totoo kong nagbabago. So biglang dumating si Eric, sabi niya, Jared, anong ginagawa mo rito? Sabi naman ni Jared, sige na Gigi, sumama ka na sa kanya. Alam ko na may gagawin pa kayo. At saka masaya ako para sa inyo. Pagpatuloy niyo yan. So umalis na nga si Gigi dahil pinagpipilitan na nga siya ni Eric na umalis na dahil magsisimula na nga yung ceremony saka yung ribbon cutting. So nung ito namang si Blair, nagmamaktol na parang bata, nagsusumbong siya kay Riley dahil napornado yung mga plano niya. Biglang dumating si Jared, di ba? So ngayon daw hindi na raw siya apektado pa kay Jared. Dati naghahabol siya, ngayon wala na raw siya pakailam. Ngayon sabi niya, Riley, ba't parang nakangiti ka pa? Tuwang-tuwa ka ba sa nangyari sa akin? Kala ko ba kaibigan kita? Sabi ni Riley, no, oo, kaibigan kita. And of course not, hindi ako masaya sa nangyari sa'yo. Nakangiti lang ako dahil alam ko na ang planong gagawin ko laban kay Allison. So sabi naman ni Blair, siguraduhin mo lang na magtatagumpay ka this time kasi lagi na lang palpak yung mga plano mo. Not this time, Blair, kasi alam ko na talaga ang lihim na tinatago niyang Allison na yan. Dahil isa siyang fraud. Yes, isa siyang trans woman. What? Sa lahat ng pagkakataon, niloko niya lang tayo. Isa pala siyang trans woman. Yes, isa siyang lalaki na nagpapanggap na babae. Dahil hindi siya she, kundi isa siyang he.
So ano pang hinihintay mo, Riley? Isiwalat mo na. No, 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 not this time. Dahil gusto ko, hindi siya makakatulog tuwing gabi. Dahil uunti-untiin ko siya na mabaliw, sabi niya, no? Hanggang sa makatsyempo ko ng tamang pagkakataon para isiwalat ang pagkatao niya. Samantala habang kumakain ng almusal si Magnus, biglang dumating si Jada. Sabi ni Allison, "O Jada, di ba nagpapahinga ka pa sa kwarto mo?" Okay na naman ako ate. Saka may nakita ako sa mailbox, kaya tingin ko para sa'yo to. Nung tinignan ni Allison, sabi niya, "Naku, napapaisip na siya no?" Ngayon, kinuha ni Magnus. "Ano yan? Alfredo Flores?" So, kamag-anak mo siya, sabi ni Allison. Not related sa amin dalawa ni Jada. Kapareho namin siya ng apelyido pero hindi namin siya kamag-anak. Sabi niya, maybe pinadala lang dito dahil nga nagkamali dahil pares nga kami ng apelyido. Ngayon biglang dumating yung mga tawa ni Magnus. Sabi niya, "Mayor, malapit na po yung meeting niyo, nakahanda na po yung sasakyan, malilate na po kayo." Sabi ni Mayor, "Alis na ako, mamaya na lang tayo mag-usap." Ngayon, itong si Missy saka si Gigi nagpapasalamat sa bawat isa dahil nga sa partnership nila, malaking tulong daw ito. Ngayon, biglang nagulat si Missy, sabi niya, ang ex nandito. Biglang napatingin si Gigi, sabi niya, anong ginagawa niya rito? At saka meron pa siyang kasamang babae. "Kilala mo ba?" Sabi ni Missy, "Hindi." Sabi ni Gigi, "Ano ba yan? Magpapalit na nga lang ng babae si Jared Pangit pa. Mas maganda pa ako, diba?" So, nung paglingon ni Gigi, nakatingin sa kanya si Jared, nakangiti. "Sa tingin mo ba nakita niya ako?" Hindi ko alam. Buti pa, enjoy na lang natin yung pagkain. Ang sarap-sarap kaya. Oo nga, i-enjoy ko na lang. Pero nagbago yung isip ko. Pupunta muna ako sa CR Missy kasi doon ko ilalabas yung kahihiyan na pinaggagawa ko. Okay, so umalis na siya. Pumunta siya ng CR. Ngayon, kumaway si Jared sa malayo at kumaway din si Missy. "Ay, Missy," sabi niya. Ngayon, habang nasa CR to si Gigi, sabi niya, "Gigi, sunga-sunga lang ha. Akala mo naman yung Jared na yan Sabi niya, magbabago na raw siya pero bigla akong nagulat na meron pala siyang kasamang babae, meron siyang nililigawan. Ano sa tingin niya? Pogi siya, lahat ng babae makukuha niya. Puging-pugi sa sarili, bilib na bilib sa sarili, tapos sinampas niya yung cubicle. Nang paglabas ng babae, sabi ni Gigi, "Sorry, napagkamalan pa siyang baliw." Sabi ng babae, "Baliw." Sabi, ngayon paglabas niya ng CR, nakasalubong niya si Jared. Sabi ni Jared, "O Gigi." Sabi naman ni Gigi, "Anong ginagawa mo dito ha? Akala ko ba nagbago ka na tapos ngayon meron ka palang ka-date." Ka-date? Gigi, nagsiselos ka? Ako? Sa itsura kong to, sa mukhang to, magsiselos? Hindi At para sabihin ko sa'yo, ako yung babaeng sinayang mo, kaya huyo ka na sa akin. At wala akong feelings na nararamdaman sa'yo. Kaya tapos na tayo, okay? Sabi naman ni Jared, halatang halata naman sa body language mo na nagsiselos ka. Mabuti pa Jared, bumalik ka na sa table mo at babalik na rin ako sa table ko. Tapos eto na, sabi naman ni Missy, Gigi, magko-coffee tayo? Sabi naman ni Gigi, hindi na Missy. Salamat nga pala sa treat mo pero uwi na ako, hinahanap na ako ni nanay Ngayon biglang lumapit si Jared, sabi niya, "Hi Missy, hi Miss Gigi." "Hello," sabi ni Gigi So sabi naman ni Gigi, "Tara na Missy, alis tayo, di ba magko-coffee pa tayo?" Sabi ni Missy, "Akala ko ba ayaw mo na mag-coffee?" "Hindi, nagbago na isip ko. Kanina ayaw ko, di ba? Ngayon gusto ko na. Saka ayaw ko naman maka-istorbo sa date nilang dalawa." Sabi ng babae, "Date? Hindi Ako ang pinsan ni Jared." Sabi naman ni Jared, "Yes, her name was Emily." Sabi naman ni Gigi, "Talaga? Cousin mo siya? As in, hindi pwedeng ligawan?" "Oo. Nandito kasi siya. Galing niya lang sa States. Hindi pa niya masyadong gamay ang Pilipinas kaya pinapasyal ko siya dito." Sabi naman ni Gigi. So nagulat lang ako kasi meron pa palang ibang kamag-anak ang mga Ilisorio. So sabi naman ni Gigi, tinanong pa niya, "So meron ba siyang kinuwento sa'yo na ginawa niya ako na masama, niloko niya ako?" Sabi ni Emily, "Yes, kinuwento naman niya sa akin yun, wala naman siya nilihim at nagsisisi siya dahil gusto niya pagsisihan lahat ng mga kasalanan niya at para patunayan na mahal ka niya." So siniwala niya si Jared Nabuking si Jared, sabi ni Jared, "Emily." Tapos nagyakapan sila, nagpaalam na, sabi ni Gigi "Cousin." Tapos nagpakit si Jared kumindat. Pag alis ni Jared kasi nagpaalam na siya Sabi niya, "Bye Missy, bye Miss Gigi." Ayan tas kilig na kilig si Gigi, kakatuwa Pati si Missy kinilig din kumindat.
Nakakatuwa 'tong episode na 'to, eh, nakakilig talaga, eh, oh. Nakakatuwa, eh. So ito namang si Mayor Magnus, kino-confess niya sa mga supporters niya na hiwalay na nga talaga sila ni Riley. I'm sorry dahil hindi raw niya na-save yung marriage nila at ngayon lang daw niya 'to sinabi. Wala na raw siyang itatago pa na hindi na nga masaya ang kanilang marriage kaya ang ending naghiwalay na sila. May pagkakataon talaga na dumarating ito sa buhay ng tao. No, bumabagsak pero kinakailangan din bumangon. At sa pagkakataong ito, ipapakilala niya sa kanilang lahat yung bagong babaeng nagpapatibok ng puso niya. Pinakilala niya sa mga supporters niya si Alison Flores. No, gusto kong ipakilala sa inyo ang babaeng nagpapatibok ng aking puso sa ngayon. Siya si Alison, nagpalakpakan ng mga tao. Ito namang si Alison tuwang-tuwa dahil ano na siya, legal na siyang ipinakilala ni Magnus. Pili niya babae siya, tunay na babae, tapos naghalikan pa. Ako, naloko na. Tapos yung mga Martes nag-uusap, sabi niya na so totoo nga, siya pala yung kabit ni Magnus. Ngayon habang nagdiriwang sila, biglang dumating yung dalawang kontrabida, si Blair saka si Riley, nagpapalakpakan. Sabi ni Riley, congratulations Alison and Magnus. Sabi naman ni Blair, hi Alison. Sabi naman ni Alison, anong ginagawa nyo dito? Umalis na nga kayo. Sabi naman ni Blair, no, talaga? Kung sino pa yung kabit, siya pa tong matapang, sabi ni Blair, no. Sabi naman ni Magnus, umalis na nga kayo. Security, paalisin nyo nga yan. Tapos nag-stop si Riley, sabi niya, ops. Magnus, di ba nga kakasabi ko lang sa'yo, hindi ako gagawa ng gulo. Nandito lang naman ako para i-congratulate ka. Kasi nakikita namin na masayang-masaya kayong dalawa ni Alison, ng babae mo. At talagang pinangalandakan mo pa talaga in public na kayo na talaga. At hinalikan mo pa siya sa harapan ng maraming tao. Ayan, no? So sabi naman ni Magnus, huwag ka magpapa-apekto. No? Ngayon sabi naman ni Riley, baka naman kapag nalaman mo ang katotohanan baka magmakaawa ka pang bumalik sa akin, sabi ni Riley, no? Dahil yung babae niyan ay manloloko. Niloloko ka lang niya. So hindi makapaniwala si Magnus, sabi niya, no, hindi totoo mga sinasabi mo. Ngayon, papalis na nga itong si Gigi sa opisina niya at nagulat siya dahil nandiyan nga si Jared. Jared, ano bang ginagawa mo dito? Sabi ni Jared, Gigi, I just want to make sure na okay ka lang kaya chinecheck kita. Pwede ba Jared, hindi ako papel na para chikan mo palagi. Saka okay lang ako. May mga bodyguards naman ako kaya kayang-kaya kong umuwi ng kasama mga bodyguards ko. Safe lang ako. Sabi naman ni Jared, kasi gusto ko talagang magbago. Gusto ko ipakita sa'yo na kaya ko magbago, pinagsisihan ko yung mga kasalanan ko. So gusto mo talaga na maniwala ko sa'yo? Oo Gigi, sabihin mo lang, gagawin ko, susundin ko. Pues, isiwalat mo sa publiko lahat ng mga kawalang yan na ginawa nyo sa amin, kung paano nyo ako niloko, kasama ang buong elite squad. Sabihin mo, ilang naman ang request ko para tuluyan akong maniwala sa'yo na talaga nagbago ka na. Samantalang itong si Magnus, ano ba pinagsasabi mo Riley? Sabi ni Riley, no, dahil yung kasama mo, yung kabit mo, ay isang fraud, no? Nagpapanggap lang siyang babae dahil ang totoo, isa siyang lalaki. Isa siyang trans woman, no? Siniwalat niya. Grabe. Isa lang siyang lalaki na nagpapanggap ng babae, sinabi niya sa publiko. Ayan, no? So hindi talaga makapaniwala si Magnus, gulat na gulat sa mga nangyari. Samantalang itong si Alison, sabi niya, umalis na nga kayo. Wala kayong pruweba kung ano mga pinagsasabi nyo. Ayan, no? So sabi naman ni Riley, gusto mo talaga ng pruweba. Ayan, no? Nagpalakpakan pa yung dalawa para mga bata talaga magkakampi si Blair saka si Riley. Samantalang itong si Gigi, nagtatalo silang dalawa ni Jared. Biglang umentra si Donna, sabi niya, Bessie, panoorin nyo to. Kita nyo, sinisiwalat na ni Riley ang buong pagkatao ni Alison, sinisiraan na siya. Sirang-sira na talaga si Alison. Tapos grabe naman makaagawit po si Jared, sabi niya, totoo ba to? Sabi naman ni Donna, oo naman, live yan oh. Sabi naman ni Gigi, kailangan ko silang puntahan. Bessie, delikado, huwag ka na pumunta doon. Hindi Donna, kailangan ko silang puntahan kasi nag-aalala ako kina Alison saka kay Jada. Oo, malaki ang kasalanan ginawa sa akin ni Alison. Pero hindi ko maatin na mangyari na patayin silang dalawa ni Magnus. Ano yun, matutulad na lang sila sa nangyari sa amin ni nanay. Hindi ako makakapayag, aalis ako. Sabi naman ni Jared, nandito naman ako Gigi, sasamahan kita o proteksyonan kita.
Sabi naman ni Donna, o sige, mag-iingat kayo Umalis na sila. Ngayon, eto na. Binigay na nga talaga ni Riley yung pruweba. Ito yung matindi niyang hawak. Sabi naman ni Magnus, no, teka lang, kayong lahat maniniwala ba kayo na merong bahid ng pagkalalaki tong si Allison? Nakita niyo naman, no, babae, nakangiti si Allison, tapos natigil siya sa pagngiti niya. Nung nakita niya yung hawak na ebidensya ni Riley, inabot no sa bodyguards. Tapos ang ginawa ng bodyguards, inabot kay Magnus. Nandiyan dyan ang magpapatunay na isang lalaki yung si Allison. She's a trans woman. Kaya nasabi naman ni Allison na huwag ka maniniwala sa kanya, Magnus. Alam mo naman na desperado yung si Riley. Gusto niya bumalik na sa kanya. Hindi totoo yan. Tapos ang ginagawa ni Magnus na lumalayo kay Allison kasi gusto niya talaga makita yung katotohanan. Hanggang sa nakita niya yung mga papeles pati picture ni Alfredo Flores. Sabi ni Magnus, no, sino talaga si Alfredo Flores? Isa lang ba kayo? Sabihin mo totoo. Sabihin mo. Sabi niya, no? Sabi niya, talagang sinakripisyo ko ang buhay ko, ang political career ko, ang mga pera ko, binigay ko sa iyo ang mundo ko, ang buhay ko, lahat. Ginawa ko para sa iyo, Allison, alam mo yan. Tapos gagantuhin mo lang ako, lolokohin mo lang ako. Sabi naman ni Allison, no, maniwala ka sa akin, Magnus, magpapaliwanag ako. Kaya ko tong i-explain sa iyo. Alam mo, kahit lalaki ako pinanganak, sa puso ko, babae pa rin talaga ako dahil isa talaga akong babae. Isinilang ako na isang babae. At kayang-kaya kitang mahalin. Hindi naman mahalaga or issue yung nakaraan, di ba? Sabi ni Magnus, no? So, totoo nga bakla ka, sabi ni Magnus, no? So, yun na nga. Talagang nasusuka si Magnus, hindi niya talaga maatim hindi niya makayanan Hanggang sa sinakal na nga niya si Allison kasi pinaglalaban ni Allison si Magnus mahal kita. Sabi ni Magnus, papatayin kita. So inaawat na sila ni Jada. So ito yung magaganap bukas, mga kapuso. Pakatutukan natin ang huling 7 araw ng Magandang Dilag, ang episode 93. Talagang hinahanap ni Magnus, no, pinapahanap niya sa mga tauhan niya itong sina Allison. Syempre dawit dito si Jada dahil magkapatid sila. Alam ito ni Jada kasi nga, di ba? Alam din niya yung sikreto ng kapatid niya. Ngayon sabi niya, hanapin niyo si Allison, gusto ko siyang parusahan sa mga ginawa niya. Ngayon nagtatago yung magkapatid. Ngayon, ito yung tanong, may liligtas pa kaya ni Gigi at ni Jared itong sina Jada sa si Allison? Ngayong hinarang sila ng dalawang bruha na sina Riley sa si Brian. Dahil nga ready itong makipagbardagulan. Sabi nga ni Gigi dito, bebembangan pala. Sige, na. Nagsakitan na nga sila, nagbardagulan na naman at umulong rin tong si Riley at umawat itong si Jared. So yan ang mga magaganap bukas, mga kapuso. Kaya wag natin palalagpasin ang talagang napakagandang episode ng Magandang Dilag. Kaya kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.